So hello guys, welcome back again sa aking channel. Dito po si Alden Bacani, ang JL Inaka-vlog sa aking YouTube, at ang aking FB account ay ang mismo kong personal. My name is Alden sa FB. So don't forget nga pala sa like and subscribe sa aking channel. Yes, ang magiging topic natin yung katulad ng last vlog natin na ginawa tungkol sa regarding kay Mark Bieber, di ba? Yan, kung bakit daw walang dumarating na produkto. O, ibig sabihin walang dumadating na stocks. Yes, ang tanong niya 'di ba kung wala ba daw stock sa warehouse. So ito yan, no? Ito yung last vlog ko before nung last video ko ngayon, no? Sasagutin natin yan. So, ito yung last vlog natin, no? Kaya ito yung second video na ginawa natin para makinig sa ating mga kapatid na ka-dicer at merchandiser. Ito ay bilang isang ka-tactical merchandiser. Yan, ang JL Inaka-vlog. No? So, ipapaalala ko lang din po. Huwag natin laging kakalimutan mag-FIFO, forwarding, advantage yun para sa pagpa-FIFO. Ang tawag naman dito yan ay zoning. So, yun, no, yung nag-comment natin na si Mark Bieber, no? So, kapatid natin na ka-dicer, no? Isa na dito si MJ Hachinova, no? So ato ay dati kong kasamahan. So ito ay mga kabady, no? Isa na rin kung bakit minsan hindi dumarating ang stocks o produkto, 'di ba? Syempre kailangan alamin natin kung ano nasa system. Minsan ang actual versus system ay hindi talaga tugma. Kaya kung minsan hindi talaga madideliveran kasi kung marami naman sa system tapos sa actual naman is konti lang, wala rin din mangyayari. Siyempre, hindi siya mapipiuhan. Hindi siya magagawa ng paraan ni buyer. Kailangan minsan, kaya nagkakaroon tayo ng annual count, P-count, o kaya naman magkakaroon tayo ng inventory. Yun. So, yung annual count at P-count, isa lang yan. Inventory count, isa lang din yan. So, kailangan mo muna siyang tanggalin sa bara. Ibig sabihin pala nun, minsan, mababa sa actual, mataas sa system. Kaya hindi talaga madideliveran. Hindi siya ma-orderan. Ngayon, magkakaroon tayo ng stock correction. Singit lang, nandito tayo sa Home Depot, Charlotte. Nanay ko yan, namimili. So guys, naka-break tayo ngayon, no? So ito yung example ng stock correction. So pag may nakita ka sa selling area, kunyari isa to. Yan, no? So ito earbuds to. Ngayon example ko. This is a example. Ang stock correction kung nabilang mo ay isa, pero sa warehouse, kunyari isang count to, so 24. Sa warehouse, ngayon mo lang nakita yung isa, 24. Sa system mo is 24. So, ang mangyayari dyan, i-report mo siya kay supervisor na may nakita pang isang box na 24. Bali, 24 is 48. So, doon na magkakaroon ng stock correction. Kaya, ginagawa natin yung stock correction para mag-alignment yung system inventory. Kaya, magkakaroon na siya ng PO at para mapikuhan yung bawat produkto. No? Ayan. So, yan guys. So, shoutout kay MJ Hachinova. Sana paalala sa akin ng system. Yan. So, kailangan makorek yung system muna bago magkaroon ng deliver. No, yan. So, nakabreak tayo. Ngayon, nasabi ko na yung dapat sabihin. No, yan. So, guys, sa mga tactical merchandiser dyan at merchandiser ko, ka-dicer ko dyan. So, don't forget to like and subscribe sa aking video ngayon. At sana nakapagbigay ako ng konting knowledge and then reminders sa inyo mga kapatid. No? So, my name is Alden. Ito ang JL Inaka-vlog. Peace out.